Hi guys, good day and welcome back to our channel, Marjan's Garden. And ayan, ito na guys yung flower ng ating orchids. Ayan, bango niya guys. Lalo na kapag morning, mas mabango siya. So ngayon guys ay hapon na, siguro mga 5 PM na. And talagang makulimlim dito sa amin. At umulan, o tingnan nyo. Basa dyan. So kakatigil lang din ng ulan. At ayan, open na yung flower ng ating orchids. Ayan. Pag umaga guys, sobrang bango dito kasi mas lumalabas yung bango nila kapag umaga. Ayan, ito pa. Mabango din yan, tsaka this one din. Ayan, tapos yun, bumuka na din yung isa guys, oh. Diba? Dito din guys, bumuka na rin yung isa. Ayan, tingnan nyo naman. Open na siya, pati ito, malapit na guys, oh. Gaganyan na siya. And wala siyang amoy. Hindi ko pa siya naaamoy yung mabaho na scent niya. Pero, ayan. May langaw siya pero hindi ko pa naaamoy yung mabaho na scent niya. Ayan, nandito tayo guys sa rain or shine area natin. At alam nyo kanina, tanghali kasi nag-ano ako dito, nag-ikot-ikot ako. And tumingin-tingin lang ako guys. Nakita ko yung natin, grafted dito na mga gymno. Tingnan nyo, malaki na guys, oh. Oh. Yan, malaki na sila. Pati ito, oh. Yan, may mga babies na, 'di ba? Yan, parang kailan lang, maliliit pa yan sila. And dito naman guys, tingnan nyo. Simula nung nilagay ko siya sa rain or shine, nagsimula siyang nilagay ko guys doon, banda. Yan, pinaulanan ko siya. And naisip kong ilagay siya dito. Lalo siyang gumanda guys. Ayan, oh, butsyog-butsyog yung kanyang mga leaves. Ayan, tingnan nyo guys. Ang ganda ni Oviferum. Ayan. Sobrang ganda niya. Yan, 'di ba? Ganda niya. Ayan, and today guys, ay tatanggalin natin yung flower stalk ng ating black prince dito. Ayan, tingnan niyo ang ganda ng niya, no? Bulaklak niya. And ito pala, napakita ko ba to sa inyo guys? So hindi. Ayan, naitanim ko na dito yung ating lotus. Ayan, sa maliit na pot ko lang nilagay, kaya sobra-sobra sila sa pot nila. So ganito lang kaliit yung pot nila guys. So tinanim ko na kasi meron ako nakikitang ugat. Maliit pa lang yung ugat, pero tinanim ko na guys kasi tingnan nyo, ang dami na niyang hininuman na leaves sa ilalim. Ayan, parang lumiit na nga siya kasi doon na siya umiinom sa lower leaves. So marami nang natanggal ako na dry leaves sa ilalim. So dito, ayaw ko po sana itong tanggalin. Pero kailangan na guys, tanggalin na natin kasi para naman yung mother niya makahinga naman na. Ayan, tingnan nyo, ang ganda-ganda niya, no? Sobrang ganda. Pero kailangan ko nang tanggalin at para ma-propagate na rin natin yung leaves dito. Ayan. So, ganito lang gagawin natin guys. Kakat natin dito. Hindi ko isasagad. Ayan. Ganyan lang. So, huwag nating isagad kasi minsan, na-try ko na yan before, sinagad ko siya sa pagkat. Ang nangyari guys, nagrat tuloy yung halaman kasi, parang nagkaroon siya ng sugat dito, di ba? Parang siguro na fungus siya papunta sa ilalim. So, ito na yung flower ng ating black prince. Ayan, tingnan nyo guys. Sobrang ganda. Ganda niya. Sobrang ganda guys kapag nag-flower pala talaga yung black prince. Kaso lang, kailangan ko na siyang tanggalin. Malapit na din naman na siya guys last na yan yung mga flower dito sa dulo. Yan, para yung nutrients ng plants mapunta na sa mother, hindi na dito sa sa flower stalk. Malapit naman na siyang
guys, maglanta. So, gagawin natin, tatanggalin natin tong mga, mga leaves. Yan. Para ma-propagate natin siya, guys. Kapag may ganito kayo, lalo na sa mga beginners, wag nyo guys itatapon. Kasi ito sa leaves ng ating flower stalk, pwede nating maparami yung ating mga succulents. Isa din to sa way pagpaparami ng ating mga succulents. And alam nyo ba, kahit maliit yung mga leaves na yan guys, 100% nandito yung successful rate ng pagpropagate ng succulents. Kasi alam nyo ba yan, kahit maliit lang yan, ang bilis niya mag-babies. Ayan, ganun din naman sa mga leaves na ganito. Ayan, pero hindi maiwasan yung nagkakaroon ng mashi-mashi. Lalo na kung di natin sila naalagaan. So, itong ganito guys, ilalagay nyo lang to sa pot na hindi siya mababasa. Ayan. Saan ba natin to pwedeng ilagay? Alam nyo guys, ako mahilig ako maglagay sa mga ganito. Yan, yung natatago. Yan, lagay lang natin dito. Kasi, makikita na lang natin yan guys. Meron ng mga babies dyan. Alam nyo ba yung pinropagate ko ng leaves ng Black Prince? Sa pot ni Superbalm ata yun. Nung niripat ko si Superbalm kasi nag-add ako ng garden soil guys. Ayan. Yan. Ang nangyari, nakita ko na lang malaki na yung baby niya. Pakita ko sa inyo guys. Kasi ito naman guys, pwede natin itong ilagay sa altar natin. Ayan o. Ang ganda kasi niya. Ganda ng flower niya, paikot. Ayan, nandito yung baby ng ating Black Prince. Nilagay ko siya dito sa rain or shine. Sana ba yun? Ay hala, parang na-overwater na siya guys. Nandito. Hala, na-overwater. Ito yun siya guys oh. Ipasok ko na lang ulit para hindi na magtuloy-tuloy. Ayan, nabigla siya sa ulanan. Ayan, malaki na siya. Malaki na siya. Lumiit na naman tuloy. Ayan, dito ko muna guys. Ayan. And update na rin sa mga leaf propagations natin. Ayan sila guys. Oh. Ayan. Yung mga Pichno and Murasaki natin guys, nandito. Yun lang talaga guys, medyo matagal sila lumaki. Patience lang talaga sa pag-aantay kapag tayo ay nagpo-propagate ng succulent sa leaves. Yan. Pero ito, tingnan nyo, from leaves din, pero laki na niya. Si Chloe, ang bilis niyang dumami. Ang bait-bait ni Chloe guys. Ayan, ito yung ating silver balm. Ayan, ito, Lipropa din from Hybrid Ellen. Yan, silver balm to guys, this one. Pero alam nyo ba, hindi siya nagiging silver balm. Parang nagiging normal siya na super balm. Hindi ko lang alam kapag lumaki siya guys. And yung mga leaf propagations natin ng variegated purple delight, ayan, meron na naman tayong lumalaking variegated purple delight. Ayan. And alam nyo po guys, ito, dinidilig ko na talaga to ng water. Lahat sila dito. Yan, kahit na may leaves pa, yung natin, mga babies na napatubo. So, yung iba, nagmamashi, yung iba hindi. Tingnan nyo, oh. Healthy pa rin yung mga leaves ng ating mga purple delight na variegated dito guys. Pati yung iba dito guys, oh, healthy pa rin, oh. Hindi ko alam kung nasanay na sila sa water, na dinidilig ko sila. Siguro nasanay na sila guys. Yan, yung iba, na natanggal na kasi nagmashi na nga dahil nga dinidilig ko sila. Pero yung iba ay okay na sila. Parang nasanay na sila. Ito kailangan ng water, oh. Medyo tuyo na sila guys. Later diligan natin sila. Ayan, ang ganda na guys, no? Ayan, no? Leaf propagation. Yan. Dami. Ito pa. Malalaki-laki na to guys. Ganon din guys yung mangyayari doon sa flower stalk ng ating Black Prince. Ayan.
yung mga nakuha natin dito na leaves, ganun din yung mangyayari sa kanya, magiging babies yun guys. Ayan. Parang dito mayroon akong tawag dyan, Lipropa ng variegated black prince, from variegated black prince to guys. And meron din akong pinropagate sa variegated black prince and silver prince before, pero nandito yun siya guys, and hindi siya naging successful naman siya, pero hindi ko alam kung bakit unti-unti siyang natuyo kahit na dinidilig ko naman siya guys. So hinayaan ko na lang, siguro hindi healthy yung leaves na propagate natin. So ito, sa dami ng pinropagate natin, so ilan ba tong leaves? 1, 2, 3, 4, 5 leaves ng ating variegated black prince. Ang lumabas lang guys na var ay this one, isa lang. Ito pala may var din, pero wala siyang rosette. Ito yung may rosette na isa. Parang dalawa sila, tapos yung isa may rosette, siya wala. So ito may rosette siya guys. So, sana tuloy-tuloy yung pagiging variegated niya. Ayan. O, diba? Dito ko lang to guys nilalagay kasi baka ma-sunburn. Ayan, dyan lang siya. Ang healthy niya, no? Iba talaga yung, babies ng succulents. Pag nakikita yung lumalaki sila na healthy, ganyan, mabilis lumaki. And meron talagang babies ng succulents na makikita nyo na parang mahina siya lumaki. Yun, parang mahina din yung, niya guys. Resistensya niya siguro. Ayan, meron pa dito. Ayan, ito konti lang to. Ayan siya, pero walang var na lumabas. Pero galing to sa variegated na black prince. Ayan, o diba guys. Pero okay lang naman kahit na hindi sila mag-var. At least diba healthy yung pagtubo ng babies nila. Ayan, nabuhay natin sila kahit paano. Yun nga lang guys, kapag ganyan na sila, medyo mahilig sila sa water. Didiligin lang natin sila lagi kapag tuyo na sila. Kasi mabilis siyang matuyuan kasi nasa small pot eh. Lalo na kung mainit. So, kailangan didiligin natin sila. Ayan. Para hindi sila magtutuyo. Ayan. Dito guys, so tingnan nyo ang ganda-ganda nito. Ang laki-laki oh. Naulanan kasi to dito. Kasi yung bubong dito, inayos na to ni Papa. Pero hindi niya pala pinako. Parang inayos niya lang. Pero ayan oh, tingnan nyo. Hindi pa rin naayos oh. Kaya, inayos niya, parang inayos niya dun sa labas. Pero hindi niya pinako. So, ang nangyari nung naghangin ng malakas, nasira na naman. Yan, nakalimutan niya ng lagyan ng pako. So, ayusin niya din yan, guys. So, ayan. Ito naman ay propagation ko from Hybrid Ellen. Ayan, mga leaves lang yan, guys, na nilagay ko dyan. Yung variegated dyan na super bomb na maliit, transfer ko na dun sa pot ng mga variegated natin. Tapos yan, variegated Tinkerbell from Lip Propagation. Yan. Ito din, variegated Mendoza. Yan, variegated din to, Tinkerbell from Lip Propagations. Ayan. So, nandito ko nilagay guys yung super bomb natin. Oh, yan. Nandun yan sa katabi ni Hybrid Ellen. And meron din tayong mga lip propagation ng variegated Purple Delight. And kahit paano guys, napaparami na natin sila. So, nakakatuwa. 'Di ba? Na mag-propagate kapag ganyan yung nakikita nating successful ng ating mga lip propagations. Ayan. Dito, hinayaan ko na sila. Siksika na sila guys. So, kasi alam nyo ba, itong mga lip propagation na lang yung mga nakaikot dyan. Ito talaga yung pinaka-mother niya. Ayan, mga kinatkat natin kasi dumami. So, ito, mga lip propagations. Yan, ito lip propagations kinat ko nung lumaki na. Ganun din yung iba guys. Mga lip propagation, nung lumaki, kinat ko. Tapos, nag-babies. Tapos, habang lumalaki sila, di ba, nag-babies sila. May mga leaves na maliliit, tinatanggal ko. Yun, yung mga maliliit na naman sa ilalim. Kaya talagang siksika na sila dyan guys. So sipag lang talaga guys sa pagpo-propagate ng ating mga succulents para maparami natin sila. Kasi kapag natatakot tayo mag-propagate, minsan kasi syempre 'di ba, parang pag beginner lang tayo, so natatakot pa tayo. So wag tayo matakot guys. Ayan. Unti-unti lalaman nyo din yung mga
sikreto kung paano sila paramihin. Ayan. Unti-unti malalaman nyo rin yan, guys. Habang tumatagal kayo sa pag-aalaga ng succulents, malalaman nyo din kung paano sila alagaan, mahilig ba sila sa water. Pero kasi guys, hindi ko masasabi kung ano yung ginagawa ko dito sa garden ko, ay ganun din yung pwedeng gawin nyo sa inyong garden, sa inyong mga succulents. Kasi magkakaiba tayo ng microclimate. So, ito, kunyari ito, yan, napalaki ko siya ng sobra-sobra dito sa akin. And sa inyo, hindi nyo siya mapalaki ng ganyan kalaki. Kasi magkakaiba tayo ng microclimate. So, ito, medyo mahilig na siya sa akin sa water. Lalo na ngayon, malalaki na talaga sila, guys. So, kapag tuyo na talaga sila, dinidiligan ko. Minsan nga, hindi pa tuyo. Dinidiligan ko na, daw malaki yung pot niya. Pero, okay lang sa kanya yun, guys. Makikita nyo naman yan kapag kapag na-overwater nyo yung succulents nyo, guys. Yung dito niya na leaves, nagmamashi siya. So, parang na-overwater siya kapag ganun. Nagmamashi yung ganito niya. Makikita nyo yan, malambot, nagwa-watery. So, stop nyo. Magdilig kapag ganun. Tapos, ilagay nyo sa naarawan ng maayos. Yan. Tapos, mahangin na area. Ganun lang, guys. So, kayong mag-worry kapag na-overwater nyo sila. Lagay nyo lang sila sa mahangin na area at naiinitan ng maayos. Titigil na yung pagmamashi ng leaves niyan. Ayan, ito guys, so tingnan nyo. O, diba napakita ko to sa inyo before? Parang maliliit pa yan. Ngayon lumaki na, oh. Babies yan ito guys, oh. Ayan. Sobrang laki ng heads. Diba? Grabe, laki ng heads. Oh. Diba? Tapos dito, may isa na naman na nagtitrail. Ayan. Ang laki na naman nyo guys, oh. Ayan. Sobrang ganda ng succulents na to. Itong succulents na to guys ay Missing You, Labamba, and Bianca. So, magkakamukha lang kasi sila. So, pinagsama-sama ko na sila dyan. Ayan. So, yun lang guys. That's all for today's video. Nag-share lang ako ng tips kung paano maparami yung ating succulents through flower stock kasi mayroon nga namulaklak dito sa garden natin. Ayan. Dito naman guys, meron pala dito may namumulaklak din. Ayan, ito oh. Ayan niya. This one. Ganda din ang flower nito guys. Tanggalin na natin. Ayan. Binali lang. Tapos ito, pwede natin i-propagate. Yan lang natin ilagay oh. Ayan. Kunti lang naman yung flower nito oh. Pero maganda yung flower nito guys kasi sino ba to? Black Bullet. So yung flower niya ay parang basta ang ganda niya guys, parang orangey na red na may parang black, parang ganun. Dark color siya. Ayan, hindi pa kasi guys masyadong makikita ngayon kasi ganyan pa lang siya. Ayan. Pero tanggalin ko na guys. Hindi naman na din yan makakatulong sa kanya kasi lumalaki siya eh. Ayan o. Ayan o. Lumalaki na rin yung baby niya. Yan. From one head, ngayon, 2 heads na siya kasi nagkaroon na siya ng baby sa akin. Ayan. Ito na pala guys yung mga ano natin o tinanim ko na dito. Pinagsama ko muna kasi wala na akong pot. Ayan. So, tanggalin ko lang guys yung flower stock dyan later. Ayan. Yun lang guys yung ma-share ko sa inyo. Ayan. So, yan na yung ating black prince. Wala ng flower stock. And yung natira dito, pwedeng hayaan lang natin or pwedeng kunin natin ulit guys. Para ma-propagate. Yan. Dito lang natin ilagay. Kikita nyo yan guys, may baby na yan. Ayan. So that's all for today's video guys. And I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone! Bye!